nyo. Walang preno si Pangulong Bongbong Marcos sa pirada sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pambato raw ng administrasyon walang kaugnayan sa tukhang at hindi tuta ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tingnan mo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Diba? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Alangan mo nang nakapatay na dahil sa tukhang, iboboto mo pa. Tanga-tanga lang ang boboto doon. Sunod. Maanghang ng mga banat ni Pangulong Di ba? Sino ba yung wala sa kanila ang may bahid ang may pahid ng dugo dahil sa tukhang? Di ba si Bato lang naman yun at si Bongo ang may bahid sa dugo at sa tukhang. Yeah? Continue. Bongbong Marcos sa kick-off campaign rally kahapon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo habang ibinibida niya ang 12 nilang pambato sa pagkasenador. May banat din siya sa nangyari noong pandemya. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa aking mga kandidato ang nagbulsa sa sako-sakong pera sa krisis ng pandemya. Sino bang pinaparinggan doon? Si Bato pa rin at si Bongo at si Digong. Sino pa? Sino pa? Hirit pa ni PBBM. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Sino ba yung mga pumapalakpak sa China? Andyan si Marcoleta, wala daw West Philippine Sea, kay sa China daw yan, South China Sea daw yan, iboboto nyo pa. Kita nyo naman, ang laki ng lupa ng Spratly Islands, nandyan ang Scarborough Shoal, nandyan ang Panatag Shoal, tapos sabihin walang West Philippine Sea. So ano yun, Marcoleta? Buhangin lang? Tapos iboboto nyo pa si Marcoleta? Putang inang yan. Tutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba? Sino ba yung mga kongresi, mga senador na pumapalakpak na kapag binumba na ang Philippine Coast Guard ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard, may narinig ba kayo kay Bato, kay Bongo, kay Marcoleta, kay Robin Padilla, kay sino pa yun sa PDP laban ng mga kongresista at senador na nagre-react at naglabas ng statement na naputol yung daliri ng Coast Guard, binumba, binutasan yung rubber boat? Wala kayo narinig pagdating sa mga Duterte, mga pro-China. Tapos iboboto nyo pa. Sige, ano pa? Papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China. Gusto nyo ba na maging probinsya tayo ng China? Tapos iboboto nyo pa. Kawawa naman yung mga Coast Guard, Pinoy din yun. Nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala rin siyang preno nang tirahin niya ang mga pogo. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Sino ba yung mapabor sa pogo? Si Harry Roque. Kaya nga tumakbo ng UAE, Abu Dhabi, papuntang Dubai, hindi na umuwi sa Pilipinas. Bakit? Hiningian ng dokumento na kongreso para ipaliwanag kung saan ang galing ang milyon-milyon niyang pera na nagmula sa pogo. Hindi may sagot. Ayun, lumakas kasi may warrant na. Lumayas. Pumunta ng UAE. Sino pa? Si Alice Go, nakulong. O sino ba ang nag-legalize ng pogo na makapasok sa Pilipinas ang mga daan-daang libo na mga undocumented Chinese, Taiwanese, whatsoever, mungginis, mga pangit, mga bungisngis? Si Digong lang po ang nagsabi. Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Nako, wala po sa kanila ang tilak sa kristan ng isang bulaang propeta na nangririp ng kababayan. Wala naman talagang pastor na tumakbo sa kahilera ni BBM. Walang pastor. Sino ba yon? Kung hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Si Kibuloy. Wala! Ito huwag kayong magalit sa akin, mga supporter ni Kibs dyan si BBM ang bumira Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan
ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Nako, putang inang yan! Ano yan? Kebs! Kung hindi kayo sumunod sa akin, hindi ka mapunta sa langit. Yeah! Hindi man pinangalanan ng Pangulo pero ayon sa dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, obvious na pagpapasaring ito sa nakaraang administrasyong Duterte at Alam mo, ito minsan sa totoo lang, ito si Sal Panelo matalino, kaso lang guilty. Wala namang binigkas si Pangulong Marcos dito na patungkol ito kay Tarpulano, kay Tarpulana, walang pinangalanang politisyan. So ngayon, inadmit niya na wala naman daw ibang pinasaringan kundi ang administrasyong Duterte. Guilty! Kaya ka nga pumayat, inaangkin mo na lahat, Sal Panelo. Yan nga sabi ko sa inyo, pagkatapos dito ng yaw-yaw ni BBM, may magpapapreskon. Obvious din po kasi, sir. Obvious nga. Kung hindi naman binigkas ang pangalan mo, huwag kang masaktan. Bakit? Bakit nga siya nasaktan? So, ibig sabihin, yun ba mga lahat ng sinabi ni BBM? Bato kay Duterte yon, bato ng administrasyon ni Duterte, bato ng kaalyado ni Duterte. So ibig sabihin, kung i-admit ni Sal Panelo na para kay Duterte yon, ibig sabihin, tanggap din at inamin na din ng mga Duterte Alliance and Duterte groups na gawain nila yun. Inamin niya na. Obvious naman na para kay Duterte ang patama na yan. So, lahat pala ng sinabi ni BBM doon na ninakaw ang saku-sakong pera, ginamit ang pandemya. So, ibig sabihin, totoo palang nagnakaw talaga, Sal Panelo. ang kaalyado nito. Depensa ni Panelo, Wala pang kaso akong natatandaan na ipinail ng administrasyong ito tungkol doon sa operasyon ng Tukang. Ang foreign policy naman ni Presidente Duterte nung panahon niya ay may pagkaibigan sa China at dahil nga doon ay wala. Diba? Inamin niya, Duterte makipagkaibigan sa China. So, ibig sabihin, totoo nga talaga na may gentleman's agreement. Si Sal Panelo na. Kung mali si Sal Panelo, mga DDS, birahin ninyo. Si Sal Panelo lang ang nagbagsak. Nilaglag ni Sal Panelo lahat ng binigkas ni Pangulong Bongbong Marcos. Iniyakan ni Sal Panelo. So, ibig sabihin pala, walang ang aking mga politiko na ini-endorso ngayon, walang pahid ng dugo patungkol sa Tukhang. Bilyon-bilyon at sako-sakong pera ang binulsa mula sa krisis ng pandemya. Guilty is real. So, ibig sabihin pala, doon pa nga lang sa salita na wala, obvious naman na si Duterte ang pinaparinggan mo. So, ibig sabihin, guilty. Pagdating sa kasuhan, di kulong silang lahat. Yun. Ito, pwede gawing ebidensya yung sinabi ni Sal Panelo. Obvious naman na para kay Duterte yung patama na yun. Kung wala namang pangalan kasing binigkas si BBM dun, wag kang ma-hurt. Diba? Ba't ka umiyak? Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung unang pumutak, siya yung nangitlog. Si BBM gumagawa lang ng pugad. Diba? May pumutak. Di guilty. Sabi nga ni BBM, ang baho naman, sinong umutot? Rumiak agad si Sal Panelo. Hindi ako umutot niya na. Hindi ako. Wala naman siyang binigkas na pangalan si BBM. So, ibig sabihin, guilty nga. Umaaray kasi. Kasi totoo. Diba? Huwag kayong masaktan kung hindi kayo yan. Kasi pagdating sa kasuhan, hindi ka pa nga kinurot, umaray ka na, ibig sabihin, nasugat. May sugat, kaya napaaray. Sinundot lang kayo ng karayom. Parang nagpagluta lang yan parang kagat lang ng lamok. Wala umiyak agad alam na des. So yun lang mga kababayan. Hindi ko nang pahabaan yung ating kwento basta ako, nagsabi lang ako sa inyo ng katotohanan. Kaya mga kababayan, be wise. Think twice before you vote. Diba? Before you boto-boto dyan sa mga politician na yan. Sabi ko sa inyo, kahit kahiliran ni BBM, kunti lang pinapaniwalaan ko dyan.
Diba? So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Marami na naman mga DDS ang nasaktan. Ako, kayo umiiyak at pumiyok. Oo, yan nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Maliit man ang langgam, pero masakit pag nangangagat yan. Ma'am Diana Tienza, maraming salamat sa iyong 4 Canadian dollars. Thank you so much po sa iyong palipad. So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat and see you!